Magandang araw, Pilipinas. Ayan, kitang-kita nyo naman, kumikinang ang aking partner tonight. Or yes, tonight dyan sa Pilipinas. So, ang agent ng bayan, Agent Morales. Agent, kumusta ka na? Na-miss na kita, ha? Na-miss ko na yung ating live dito. Masyado tayong busy pareho. Kumusta ka na, Agent ng bayan? Eto, mabuti naman at magandang hapon dito sa Pilipinas. Magandang gabi ba dyan? Umaga. Dyan sa, morning na. Sa Amerika. At sa ating milyong-milyong mga kababayan. Yeah. Yes, milyon-milyon talaga, JM. Nakita mo naman yung mga milyon-milyon na nagmamahal sa bayan at sa kay Pangulong Duterte. Nakita mo ba yung buhok ko sa dahig? Oh. Kaya nga At grabe, talagang nagbaganda ka doon Talagang ginawa mong Paris yung parang nag-fashion show doon talagang, alam mo, nakakatuwa yung mga development ngayon, At napaka-importante nung paglabas ni Vice President Inday Sara. Siguro mamaya pagkwentuhan natin yan. Pag-usapan natin yan, yung paglabas. Pero JM, take ka muna. Siguro ang nabasa ko kasi sa iyong post na dapat i-disqualify na itong mga alyansa ng mga bangag, yung mga kandidato nila, dahil nga sa nag-leak na dokumento, yung Oplan Horus na yon. Kaya gusto ko tayong makausap dahil alam ko bilang isang agent ng bayan, yan ang iyong expertise sa mga ganyang mga Oplan na yan, yung mga plano, di ba? Mga atake nila. So, ikaw ba, ano ang nakikita mo dito? Bakit ito nag-leak na supposedly sila ang nakakaalam para dito sa kanilang atake sa midterm election para maipanalo ang kanilang alyansa ng mga bangag ay bumuo sila nitong kanilang Oplanoros na ito. At ano ang nakikita mo dito? Alam mo, itong Oplan Horus na ito, ang ang pangunahing layunin nito ay upang i-neutralize yung isang target o yung specific target. Katulad niyan, ang target si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya upang pahinain yung oposisyon. Diba? Yan yung yun yung unang objective nila pahinain, neutralize si Pangulong Duterte kasama na si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong at sa kabuuan yung pamilya, pati yung kanilang mga taga-suporta. Yan yung isa doon sa natin diyan, So, talagang nung nabasa mo itong kanilang Oplan Horus na ito, na talagang may budget sila, 8 billion, then yun nga, atakihin, pahinain ang mga vloggers na katulad mo, atakihin ang mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Talagang ito ay talagang election, violation. At hindi lang election violation, di ba? Ito talaga ay illegal o mamafyang gawain. So, ikaw ba? Ikaw ay ahente ng PDEA, may mga ganito kang mga na-encounter nung administrasyon na kung saan na pinanggalingan mo. Ano mo dito? Assessment? Alam mo, itong klase ng plano, normal sa akin, pero yung subject ng plano kakaiba. First time ko na makakita at makabasa na ang target ay government officials at yung mga dating presidente. Sapagkat yung mga OPLAN o yung mga case operational plan na ganito ay ginagawa lamang laban doon sa mga criminal syndicate. Katulad halimbawa sa drugs, drug trafficking organization, ito yung mga high value targets, yung mga top level, Ganon din sa mga criminal organization, yung mga involved sa mga kidnapping, involved sa mga robbery hold-ups, involved sa kung saan-saan man. Yun yung mga At sa mga ganitong pamamaraan,
meron kaming tinatawag na mga action agent. Yung mga action agent, ito yung mga nagtatrabaho doon sa loob, malapit o kasama ng mga target. Ang trabaho lang nila ay makapagbigay sa amin ng information at sila rin yung mga may personal knowledge. Sila yung mga highly capable na pwede silang i-activate o i-tap para maging witness sa korte. Kaya yun yung mga ano nito, no? Kaya kung titignan mo, itong mga case operational plan na mga ganito, funded ito ng gobyerno. At hindi basta-basta pondo yung nakalaan para dito sapagkat kung titignan natin, sino ba yung target? Diba? Taong bayan, actually, mga kritiko like us, like mga followers na. Pero ang pangunahing target dito, si Pangulong Duterte. Yes. Sila Vice President Inday Sara. Kung mga ordinaryong mga criminal criminal groups, ang mga hindi aabot ng ganyang kalaking halaga. Kasi katulad diyan pagka ang target sila Pangulong Duterte, sila Vice President Sara Duterte, talagang bubuhusan ng bilyong pondo. Katulad dito nung yung nakita ko nga itong nakasulat dito sa Oplan Horus na ito, talagang napailing talaga ako eh. Sabi ko, ganun na ba talaga kaigib ang budhi nitong mga taong ito? Biruin mo, yung pera ng taong bayan, dinamit nila para labang in-neutralize itong sila Pangulong Duterte. Ang neutralization naman, kasama dyan yung pagsasampa ng kaso. Di ba? Paggagawa ng kaso, pagpapakulong, di ba? Pag-aaresto, at kasama na rin dyan yung pagpatay kung kinakailangan. Yeah. Yun. At, siyempre, pagka nag-file ng kaso, kasunod dyan ay yung pagpapile ng Asset Preservation Order sa Court of Appeals. Ito yung pagka kasi nagkaroon ng kaso, yung target, di ba? Magkakaroon siya ng predicate crime. Kaya pinalalabas nila na itong si Pangulong Duterte ay involved sa patayan, involved sa sindikato ng smuggling, involved sa corruption, para papasok dun sa mga elements na isinasaad ng Anti-Money Laundering Act. Ito yung mga tinatawag na predicate crime. At pag nagkaroon ng predicate crime, maya apply na yan sa Court of Appeals ng Asset Preservation Order para ma-freeze yung mga ari-arian ng mga Duterte. Pag na-freeze yung mga ari-arian, halimbawa, papunta yan doon sa forfeiture proceedings. Ganyan po yung ginagawa namin sa mga sindikato, doon sa mga drug trafficking organization, doon sa mga criminal syndicate. Ganyan po yung ginagawa namin, pinahihina namin. So, ano yun, JM? So, kasi nga, ikaw as dating agent, so usually, kapag ganitong klaseng operation, sabi mo, pinapahina ninyo ang itong mga kalaban ng bayan, yung mga involved sa pulburon, then yung mga assets nila na po forfeit, paano nangyayari yun para makuha ng gobyerno o makuha ng mga tiwaling polis? Makuha ng gobyerno. Kasi sa kanila, masyadong marami ng pera ito sila Romualdez, sila Marcos eh. Ang gagawin na lamang dyan, pagka nagkaroon ng predicate crime, magpapile yan ng Asset Preservation Order doon sa Court of Appeals. At ang Court of Appeals, ipipreeze yung asset nila. Pera sa bangko, bahay at lupa, kotse, alahas, at ano pang mga may pakinabang. Ganun ang ginagawa niyan. At pagkatapos doon, magpapile ng kaso. Yung forfeiture proceedings, sa RTC ito, sa RTC, sa korte. Forfeiture proceedings. Forfeiture proceedings, at pagka ma-determine, siyempre, ngayon wala na imposible. Lahat hawak nila eh. Kinidnap na nga PRRD eh. Oo, hawak nila eh. Kaya nga, ganun kalakas ang loob nila dahil alam nila, lahat takot sa kanila. Ultimo Korte Suprema, takot sa kanila. Ayun na nga, kasi talagang nakasulat dito sa kanilang Oplan Horus,
how to attack, 'di ba? Tama ba 'yun? Na kung talagang mabuti yung kanilang alyansa, ay meron silang dignidad at natutuwa ang taong bayan sa kanila. Bakit nila kailangan pa magplano kung paano atakehin? At ito ay sa buwatan, sabi dito, domestic investigation, the House, DOJ, NBI, COA, AMLAC. Ito nga yung sinasabi mo kanina, no? Ongoing investigation on drug war and CF cases. Yung confidential fund cases. Yes. So kasabot ito nga, yung number 4 nga, diba? Pahinain yung mga, yung alliances, diba? Yung mga, yung network. Unang-unang tinira nila, dahil nga sa paniwala nila, si Pastor Kibuloy, yung isa doon sa pangunahing backbone nitong ng pamilya Duterte, kaya ang ginawa nila, talagang ginawa ng kaso itong si Pastor Kibuloy at ikinulong. Di ba? Pati yung kanyang yung TV network, di ba? Pati radio station. Yeah, 2023, di ba? Sinasabi ko na yan sa mga expose ko. Talagang grabe. Kaya, ayan, kasama yan. Kaya ngayon, nakita natin yung big picture magmula nung lumabas itong Oplan na ito, no? Sapagkat itong Oplan na to, ito yung blueprint. Ito yung blueprint. Yes. Sapagkat ang gumagawa lamang nito ay isang intelligence operator. Hindi po ito naiintindihan, hindi po kayang igawin ng isang ordinaryong tao. Ang nakakaalam po nito, ang gumagawa po niyan, operator. At ang mga nagtatrabaho rin, mga operator. Operator po ang mga gumagawa niyan. Kasi talagang malinaw, no, mga kapalangga, sa kanilang pag-atake na disqualify yung mga key candidates. Katulad na nga lang ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. At syempre, yun na pahinain at mag-counter down ng disinformation campaign nila para i-shut down itong mga accounts, mga fake accounts. According to them, ang Duterte accounts, pero ang totoo, sila ang maraming fake at saka troll accounts. So talagang, JM, nung nabasa ko to, talagang sabi ko, desperado na itong mga bangag na ito dahil, kung talagang meron silang, unang-una, kandidato sila ng gobyerno, meron silang resources. At kung matino sila, hindi na nila kailangan gawin para atakihin tayo. Kaso lang, bagsak na bagsak ang approval rating, ang trust rating ng kanilang pinunong bangag. Kaya ang last resort nila is atakihin tayo. So, tama. Alam niyo, unang-una, yung plano na yan, kung titignan natin, mukhang matagal na ito di ba? Talagang, yan. Sabi ko nga, 2023. Yung implementation na yan, talagang, current yan Kung saan nangyayari yan At tuloy-tuloy, yung creation ng Quadcom at saka ng Tricom, nagre-reflect dito sa Oplan na ito. Diba? Kung paano nila pahihinain. Ngayon, meron akong isang area na nakikita rito na mukhang hindi na nila magagawa. Ano ito? Yung pagpapadala kay Senator Bongo at kay Senator Bato doon sa Dahig, doon sa Netherlands. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng awareness ang implement yung warrant of arrest na in-issue ng ICC. Kung magkakaroon talaga ng warrant of arrest para dito kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Dito pa lang nakikita na natin, dahil nagkaroon na ng awareness ang sambayan ng Pilipino, particular dun sa Article 59 ng Rome Statute. Kaya kapag ginawa uli nila, yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay wala na. Wala na sila talagang pupuntahan pa. Sapagkat tuluyan nang magwawala ang sambayan ng Pilipino. Sa nangyayari pa lamang ngayon, nakikita na natin yung mga indicator. Nagmamanifest yung sympathy, sympathy actions na maaaring ma-convert sa boto. Yun ang hindi nila na-predict.
Yes. Yun ang hindi na predict nitong si General Nicolas Torre. Diyan siya magaling eh. Magaling na operator yan si General Nicolas Torre. Pero hindi nila na-predict na magwawala ang taong bayan, na lahat ng ginawa nilang pagkilos ay bubwelta, magbubumerang. Bounce back sa kanila, yeah. Nakalimutan nila na eleksyon. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nakalimutan nitong mga naninira sa amin, na nang-api sa amin, na eleksyon ngayon. Ang taong bayan, ang Pilipino, likas na maawain. Minahal ng Pilipino ang mga Duterte. Talagang walang makakaano dyan. Nakita ko yan. Minahal ng sambayan ng Pilipino, di ba? Ikaw, mismo, personal, nandun ka. Nakita ko yan sa Europe, Oo. sa The Hague. Nakita ko yung pagmamahal ng mga kababayan natin. They travel from different places of the world. Europa, America, Asia. Talagang meron nga doon si Mark ng Dubai. Nako, shout out sa iyo. Pabalik-balik doon every 2 weeks. Nagbabalik-balik sa Hague. Grabe, Ginawag di ba? Oo. Nakikita mo, nakikita mo talaga yung pagmamahal ng tao. Tignan mo yung mga sorties na lang. Kahit na pagbubukas lang ng mall, ano ang isinisigaw ng tao? Duterte. Duterte. Di ba? Duterte. Di ba? Kahit saan, Duterte. Wag lang di magkatipon-tipon pagka merong Duterte isinisigaw ng mga tao. Di ba? Ngayon, eto na. Yung simpatya, mako-convert yan sa sympathy vote. Kaya nga, itong alyansa ni Bongbong Marcos, yung mga kandidatong ito, yung 12 kandidato ni Bongbong Marcos, na gumastos ng bilyon-bilyong piso mula sa kanilang mga bulsa, ay sayang. Kasi mapupunta lahat sila sa Inodoro dahil sa galit ng taong bayan. Sayang talaga yung pera ng taong bayan, JM, kasi yun oo. Kaya, alam mo, sa totoo lang, kanina, may kausap ako mga pulis. Ang sabi nga nila, alam mo, sir, dito sa ginagawa nilang ito sa amin, ang daming mga ekstrang utos, ang daming mga ligaw na utos, inaantay na lamang namin talaga yung pagsabit ng eleksyon. Mararamdaman nila yung galit ng taong bayan. Pagbabago ang mukha ng politika dito sa bansa natin. Ano yung ligaw na utos? Kasi actually 2 days ago, may nakausap nga ako na kaibigan na yung kanyang asawa ay police. Nabanggit ko na to, no? Na ito yung mga hindi pumapanig sa bangag na administrasyon o sa mga bangag na mga polis ay tinatamnan ng kaso or binubuhay ang mga kaso nilang tapos na or kinakasuhan sila. So ano yung ligaw na utos na binabanggit nitong ating mga kaibigang polis? Yung mga ligaw na utos pag-ayon doon sa nakikita nilang mali na ginagawa ng Administrasyong Marcos sa mga ginagawang mali nitong pamunuan ng PNP. Saan ka ba naman nakakita na itong mga pulis na ito ay bawalan mo sa kanilang kalayaan kung sino ang gusto nilang i-like, i-share, o i-comment sa Facebook, di ba? Bawalan silang mag-Facebook, bawalan silang mag-YouTube, lalo na sa panonood kay Mahardika. Di ba dati? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pa rin ba? Hanggang ngayon. At pinagbawalan din sila na i-verify ang pangalan mo doon sa iwaran. At sino bang mahuhuli na magbe-verify ng pangalan mo sa mga iwaran, sa mga computers, ay mananagot ang mga hepe nila. Hepe ang mananagot. JM, ano yun? Parang ano yung pinagbabawalan na i-verify ang pangalan sa iwaran? Kasi siyempre, kahit papano, meron tayo mga kaibigan
na hindi natin ng tulong para malaman natin yung mga status ng mga pangalan natin, kung ilan na yung mga kaso natin, kung ano yung mga kaso natin, saan nakapile yung kaso natin. Yun po. Kapag natunugan na yung isang departamento o isang unit nakikipagkutsabahan kay Maharlika, mananagot yung hepe. Mananagot. Tinatakot nila. Grabe. Grabe natakot sila sa alindog ko. Ay, wala naman akong power. Alindog lang, JM, no? Kaloka. Pero bago tayo magtuloy-tuloy ng diskusyon, dahil mahaba-haba ating diskusyon, gusto ko lang munang batiin si Nonoy, si Ronaldo Despe ng Mactan, Cebu, na talagang kasama nung taxi driver siya na nasa sakyan ng mga friends ko at talagang nakatutok daw sa akin. Kuya Nonoy, nako, thank you very much sa iyong panonood. Talagang kayo dyan sa Cebu, huwag yung iboto yung wakwak nyo, ha? Oo, nakakatuwa dahil talagang nakakaabot daw yung aking bibig sa kung saan-saan. Kaya naman, talagang maraming salamat sa lahat ng mga taga Santa Fe, Bantayan, Cebu. Alright, so balik tayo. So JM, so hindi naman ba naaalarma itong mga hepe na ito o itong na matanggal sila dahil just in case na makausap ko sila. Actually, hindi ko pa sila nakakausap. Itong mga hepe na ito, well, sa iyo ko lang narinig, nalaalarma sila para i-verify ang iwaran. Bakit ka nalaalarma mo? Bakit? Siyempre, nagtataka sila Bakit nalalaman mo kung saan kami kaso, sa ganito kami, nalalaman mo Kaya, sa kanila, siyempre, pinagsabihan ang ayon doon sa ating mga yung mga kapatid sa pulisya, kapatid sa paglaban. Ang sabi nga nila, nahirap kasi madadali pati hepe. Madadali. Kasi kumbaga, yung pagbibigay ng impormasyon sa iyo yun pakikipagkutsaba. Kumbaga, pakikipagkutsaba doon sa siyempre, yun ang nila. Hindi, kasi mga kababayan, sa hindi nakakasunod sa pinag-uusapan namin, kasi nga doon sa, siguro napanood mo yun, JM, dahil binuking ko, yung mga kasong itinanim nila sa akin. Kaya nga, bakit alam mo raw? Akala, syempre JM, kahit na ikaw ay agent ng bayan at ikaw ay dating lingkod bayan, ako rin may mga agent ng bayan dyan na nakatago lang, na nagbibigay sa atin ng information at nagamit ko yung mga mga ebidensya, yung mga iwarat na yun, na-forward ko yun dito sa court ng California. At ayun na nga, talagang umiikot ang tumbong ni Saldico at ni Lisa Tanas, itong mga bangag na ito, kung bakit ko nalaman. So ngayon, tatanggalin nila yung mga hepe na yun? Kasi, nila. In the first place, sila nagtatanim ng kaso sa akin. Ano problema nila? Tila ang gusto ng gobyernong Marcos ay wala kang alam sa nangyayari o doon sa mga nakaabang na palaso laban sa'yo. Kumbaga sa para ka nagpapasyon siya sa airport, bigla ka na lang kakabitan ng posas, parang gano'n Ganun kasyungan. Bumalik, JM, eto tandaan mo susunduin mo ako dahil pagbalik ko ng Pilipinas, naka-jet ski ako. Naka-jet ski ako, hindi ako naka-aeroplano. Naka-jet ski ako mula China. Dapat sa Subic. Kaya nga sabi ko nga, alam mo, eto nga, yan, nabanggit ko, na eto China o ano man, tayo daw, di umano, swelduhan ng mga Chinese. At tayo nakikinabang daw sa mga narko at saka sa Pogo. Sana hinilabas nila yung ebidensya dahil sila yung nag-aakusa, di ba? Nilabas na nila yung ebidensya. Nasa kanila. Tayo, nilabas na natin yung pre-op tsaka pre-op, operation to operate, yung 2012, ano? Then yung at saka authority to operate at saka yung memo. Inilabas ko na sa Senado yun at inilabas ko na rin sa milyon-milyong Pilipino yung pulboronic video niya. Tapos ngayon tayo, kaakusahan tayo na may binabayaran tayo ng China. Ilabas niyo mga jutang din na kayo. Kaya nga, alam mo, nagtataka nga ako doon sa director ng NBI na dapat sana ang pinagpapaliwanag ay yung nasa video na gumagamit ng white powdery substance.
suspected to be cocaine, ano? Dapat yun ang pinagpapaliwanag, hindi yung messenger. Di ba? Baliktad Sabi ko nga, saan ba naman tayo nakakita ng mga ganito, no? Na paano titino ang gobyerno natin? Di ba? Nawala na yung motu proprio nila Yung kanilang authority na makapagsagawa ng motu proprio investigation, katulad nung nagkaroon ng pandadaya sa budget ng ng gobyerno para sa 2025. Doon talagang naging bulag, pipit-bingi sila. Bakit hanggang sa ngayon, walang pinagpapaliwanag na legislative employees patungkol diyan sa pagkakaroon ng ng discrepancy doon sa bicameral report at doon sa enrolled bill. 'Di ba? Bakit naging ganoong parang natameme itong National Bureau of Investigation sapagkat hindi naman nababago yung kanilang mandato. Hindi naman humihina, kundi pinalalakas pa. Nagtataka ako bilang isang dating alagad ng batas, bakit tila ganun kahina ang NBI ngayon samantala ang nakaupo ay dating judge ng Regional Trial Court. Maliban doon, dati pa siyang pulis. Nasaan? Wala. Nasaan yung giting ng NBI ngayon? Yun ang target ng NBI is si Maharlika. At saka yung mga vloggers. Yes. Yung mga vloggers na pinapasukan nila, kawawa din talaga, yung dyan sa Pilipinas. I mean, alam mo, nakakalungkot talaga, yung ginagawa nila, samantalang napakalalaki ng sweldo nila. Kung titignan mo, ano ang salary grade ng isang direktor ng NBI? Kung hindi ako nagkakamali, salary grade 30. Diba? Salary grade 30 yan. Biro mo, ilan silang, dyan? Diba? Ilan officials, ilan yung ahente. Oo, diba? Enjoy nga lang nila yung pera ng bayan. Kasi wala naman, hindi sila nakaupo para paglingkuran ng taong bayan. Yang si Julul Santiago na yan, makakain nyo lang ng lupa yan, hindi pa gumagawa ng tama. So, obviously, ito ay talagang utusan ng mga bangag kung paano gipitin ng mga vloggers. Pero nga, sabi nga namin ni Harry Roque, catch me if you can. Alam niyo, ang dami, ang daming mga, mga commission offices na kagaya Civil Service Commission, Ombudsman, di ba, mga Constitutional Commission yan, Yeah. Ombudsman, bakit tahimik sila? Diba? Bakit tahimik? Well, diba? Pwedeng takot, pwedeng kasabwat. Ganun lang yan takot o kasabwat. Oo Biro mo kada flag racing tuwing Lunes, mga nanunumpayan. At apatan sa watawat ng Pilipinas, panunumpa bilang empleyado ng o kawani ng gobyerno. Paglilingkod ng tapat. Biro mo, hindi ba sila kinikilaputan? Naglilingkod ng tapat sa Addictus Benedictus. Ngayon, ngayon, JM, may pa-concert sila sa Malacanang. Yun ang sagot nila sa kagutuman, sa kawalan ng trabaho. Pa-concert na sila sa OFW. Baka sakaling maboto sila ng OFW. Oy, mga palangga ko, Duterte 10 tayo, straight. Huwag niyong iboto yung mga yawa, i-shoot ko sa Inodoro. Oo, alam niyo pati yung mga governor, marami nakarating sa atin, na impormasyon na itong mga governor at saka yung mga mayor, talagang kumbaga nakipagplantsahan na ng suporta dito sa mga alyansa nitong bangag administration. Pero, yung mga karamihan di umano dyan sa mga governor at mayor, Duterte 10 pa rin daw ang susuportahan. Bakit? Sa takot sa kanilang mga constituents. Kasi binomonitor pala sila ng kanilang mga constituents. Mga nagtatanong din. Nagtatanong sa kanilang mga tauhan na kung ano yung lagay ngayon doon sa kanilang nasasakupan. Ang lumalabas, alagang galit ang taong bayan. Galit sila sa mayor nila, galit sila sa governor nila kapag ang sinuportahan itong mga kandidato nitong si Bongbong Marcos. Kita mo? Yan ngayon ang talagang natatakot sila dahil merong
may tendency pala talaga silang masilat. Well, JM, the fact na nag-aalisan yung kanilang mga alyansa ng mga baga, tulad ni Camille, tulad na lang ni Mangga, di ba? Kung talagang strong yung kanilang alyansa at the fact na sa kanila yung pera, bakit kailangan magsialisan to kung ito ay sure ball or sure win na sila? Kasi nakikita ko dito, nakikita natin, mga kababayan, ang mga OFW, ilang milyong OFW or mga immigrants sa iba't ibang bahagi ng mundo, then ang mga kamag-anak nila, ang laki ng influence nila na iboto talaga ang Duterte 10. So kaya ngayon, naalarma itong mga alyansa ng mga bangag, kaya nagtatalunan na sila kasi sabi ko nga, the gum is bleeding, the boat is sinking. The gum is bleeding, the boat is sinking. So, my God. Group yourself into 10. Group yourself into 10. Then mag-trip to, trip to ba? Diba? Trip to Kumunoy sila o trip to Inodoro. Pero mo, mag-group into 10. Kaya nga ang natin dito, no? Kaya nga ang pakiusap natin sa ating mga kapatid, saan mang panig ng mundo, mag-concentrate lamang tayo dun sa ating 10 kandidato. Kapag po tayo naawa sa ibang kandidato, tinulungan natin yung ibang kandidato, mayroon pong tendency na malaglag po yung pinakahuling kandidato natin. Yung pinaka-siyam at pinaka-10. Pwede pong maging number 13 yan o number 14. Kasi kapag ka po tayo tutulong, alam po natin meron po tayong solid vote. Meron po tayong black voting. Pagpalagay po natin, tinulungan natin si Pedro na pagkalooban natin ng 5 milyong boto. Paano na yun? Kung meron na siyang 7 milyong boto, edi magiging 13 milyon yung boto niya. Paano kung yung pang-10 natin, 11 boto lang? 11 milyong boto lang. Edi laglag yung pang-number 10 natin. Kaya diba? I-black voting, i-blanco nyo na lang yung 11 and 12 nyo. Opo. Kaya sabi nga, kung naaawa tayo, kung tutulong tayo sa iba, maawa muna po tayo sa sarili natin. Sapagkat yung dinanas po nating kalupitan dito sa Marcos Romualdez administration na ito, dapat yun sapat na. Maawa muna po tayo sa sarili natin bago tayo maawa dyan sa mga kandidato na yan. Duterte 10 lang, 10 lang, 10. 10 mga daliri, walang dalawa. 10 mga kandidato, walang mangga. Itapon ang mangga. Grabe, talagang diba? Talagang patindi na patindi yung laban natin. But again, pare-pareho tayo ng kapalaran. At tayo dinikipit ng mga bangag. Pero sabi ko nga, dapat sama-sama tayo at hindi tayo magpapatinag sa mga walang iyang ito. Ngayon, ang mga bangag, di ba, nasa Italia. Nakita mo ba? At parang kulang na lang gumapang itong mag-asawang Satanas para makipag one-on-one kay President Trump. Sabi ko nga, burial yun, hindi yun bilateral meeting. Ang gusto nila yata, papansin Magpapansin. Alam mo, nakita ko nga yung post mo, nakita ko talagang nagsisikap sila ng malingunan ni Trump para ba silang, para silang, ewan ko, ano ba tawag dito? Parang epal na, Parang fangirl. Gumastos ng milyong-milyong piso ang Republika ng Pilipinas para lamang magpapansin kay Trump. Yes. Diba? Talaga nagpapansin. Mukhang bangag pa si Lisa Tanas habang nakikipag-usap kay Jill Biden. Yun. Ang pumansin naman sa kanila, yung Mr. President, how are you? Jill, how are you? Parang wala. Mission failed Mission failed yung nila, di ba? Mukhang mission failed. Kasi mukhang hindi, sila ni Trump Hindi sila nagkaroon ng one-on-one, di ba? Alam mo kasi, ganito yan. Kung special sila, kung sila ay importante, dapat, kailan pa February, March, April,
May, o na nakaupo si Trump. Hindi sana nagkaroon niya ng formal invitation. Hindi yung pupunta ka sa burial para salubungin mo, i-ambush mo yung tao, magpa-picture sila, tapos tukunin ng media, di ba? Kusang lumalapit daw si Trump sa mga bangag. So may mga ganong posting yung kanilang mga trolls eh. Hindi ganon. So, sige, pagpalagay na natin nag-high, so what? Kung nag-high, ano yun? Big deal na? Pero alam mo, ang US, may mga DAPA sila rito, yung mga Defense Armed Forces Attaché, may Police Attaché sila rito. Yes. At, yung mga yan yung mga nag-a-update nagre-report na bangag sa bangag. Hindi, President Trump. Regular yan. Binibrief yan, yung yan ang trabaho ng mga DAPA Okay, may sasabihin ako sa'yo. Defense Force. Alam mo ba, even tayo mga vloggers, kilala na rin nila tayo. Oo. Niwala ka sa akin? Kami nakuha ko yung informasyon niwala ka na nakamonitor tayo. Not because dahil, gusto nila tayong gurugurin, but they know what they're talking about lalo na sa pulburod. So kaya alam sabi ko sa yung mga kababayan, alam ni President Trump at not only President Trump, yung ibang mga world leaders, baka nga pati si President Xi, kilala si Maharlika at saka Agent Morales, huwag kayong pakasisiguro dyan, ha? JF, may bubulong ako sa'yo. Oo nga. Yes. Alam mo ba, siyempre, yung mga ganyan. Balik tayo doon, sinabi mo mga attaché para mapaliwanag. Okay, go ahead. Yung mga Defense Armed Forces Attaché, mga Police Attaché, ito yung mga tao na itinalaga ng kanilang mga bansa upang pagbulan ng mga A1 information. Yan ang trabaho niyan. Katulad sa atin, may mga pinatadala tayong DAPA, Police Attaché, sa iba't ibang panig ng mundo. At itong mga ito, yun yung mga nagpo-provide ng mga reliable information. Yun po yung mga yan. Katulad na nangyayari dito, at siyempre, hindi malilihim na itong si Bongbong Marcos talagang isinusuka ng milyong-milyong Pilipino. Majority na ng Pilipinos ang nagsumusuka sa kanya. Isinusuka siya. Kaya, yung mga world leaders, through dun sa kanilang Defense Armed Forces Attaches o Police Attaches, ino-orient sila. Binibrief sila, sir, wag mo mga ganito yan, wag kang masyadong dito kasi isinusuka yan ng mga constituents nila. Kaya yan, hindi malayo na hindi alam na itong si Trump, hindi malayo na na-brief yan. Kaya nga, di ba? Kung sasabihin ko sa'yo, JM, ngayon, at sa harap ng mga taong bayan, na may mga, hindi na lang natin pa mga pangalanan kung anong bansa ito, na nakalagay yung mga pangalan natin doon at nakamonitor tayo, not because kalaban tayo, pero naniniwala sila sa atin, ha? Actually, nakalagay ang ating mga pangalan. Ikaw, si Sas, ako, yung mga vloggers na iba pa. Nagulat talaga ako. Ito talagang A1 information. Ayun, nataranta na naman ng mga bangag. Na nakaplataforma yung mga pangalan. Si Maharlika nangunguna. Nangunguna mag-expose. Pero, alam mo kung bakit? I can't believe it. I mean, hindi ko akalain na as a regular vlogger, naisumiti pa lang ating mga pangalan bilang isang nagsasabi ng katotohanan laban sa pagiging addictos ni Bangag. Yes, JM, go ahead. Alam mo kung bakit? Lalo na sa intelligence community. Pagka mga ganyan, sa intelligence community, ang isang tao o grupo o individual, hindi itinuturing na na basura. Lahat yan importante. Lahat yan pagkukunan nila ng materials later on. Kaya eto halimbawa, lahat ng bagay na nasa paligid, gumagalaw o hindi, organic o non-organic, lahat yan may gamit sa intelligence community. Later on, kung pwede nilang i-activate yan, pwede nilang i-tap para ma-utilize. Lahat yan, kumbaga sa talagang ginagather lahat nila yan. Totoo yan sinabi mo kasi ako talaga nagulat ako nung na-receive ko yung information.
na naka-folder pa yung mga pinagsasabi natin. Pinagsasabi mo. Lalo sa atin, ano? Lalo sa atin. Kasi hindi isang lang karaniwang issue eh. Yung issue kasi na kinapalooban natin, yung aksidenteng na involve, yung kamalayan ng buong mundo, lalo na doon sa internal security threat. Kaya no wonder, alam na ng mga world leaders. Eto mga kababayan para magkaroon kayo ng juice ngayon. Talagang may substance ang pag-uusapan natin. Eto kung hindi ako makapaniwala, hindi lang isang world leaders, hindi lang isang world leader, pero naloka talaga ako, JM. Yung mga pangalan natin, talagang lahat pala ng mga sinasabi natin, lalo na patungkol sa pulboronic ni Bangag, talagang dinodokumento nila. Dinodokumento pala yun. Ikaw ako kasi hindi ko pwedeng sabihin yung nalalaman ko. Ikaw na lang as agent, yung nakarating, my God, I can't believe it, yung unang-una, parang really, itong mga taong ito, ganito, ganyan, may ganun silang record about sa pinagsasabi ko. So, na-amaze talaga ako. Kaya, i-explain mo sa ating mga kababayan as intelligence agent, as an agent. Diba? Ito ba ay talagang ginagawa itong mga gantong klaseng mahalagang impormasyon nire-record katulad na nga, isang testigo, isang vlogger like me and you. Diba? Alam nyo, yung mga ganyan, kaya kinukuha niya, importante sa kanila. Unang-una, sino ba si Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos ay isang pangulo ng isang bansa. Merong capability na maglabas-masok sa kanilang bansa gamit ang diplomatic pouch. Ang diplomatic pouch, hindi po yan dumadaan doon sa mga pagre-retisa. Naglalabas-masok yan sa bawat bansa gamit yung diplomatic immunity. Hindi pwedeng retisahin. At kapag ang isang tao, lalo na involved sa drugs, may tendency na magpasok at maglabas ng kontrabando gamit ang kanyang immunity. Yeah. At gamit ang eroplanong, kunwari. Kaya napaka-importante niyan sa mga iba't ibang bansa na magkaroon sila ng data, ng idea, para meron silang paghuhugutan, meron silang reference later on. Makilala nila kung sino yung associated, yung network dito sa taong ito. Dahil ang presidency, hindi naman ang habang buhay. Alam nyo mga kababayan, talagang yung information na nalaman ko, lahat ng mga expose ko dito, magsimula sa smuggling, sa kidnapping, sa pulboronic, naka-document. As in, nawindang ako. Nasa higa ko noon eh. Nasa higa ko, sabay ganun. Makwati-kwati na lang. Nasa higa ko noon eh. Nung pumunta ko sa, hindi lang ako, may mga pinuntahan ako. Maliban doon sa pinuntahan kong US Embassy nung nireport ko yung mga bangag, may mga iba pa akong pinuntahan na mga eksena. So talagang na-amaze ako na, oh my God, sabi sa akin, ayan ka. Ito yung sabi mo. Sabi ko, really? So, my God. Kaya nga sabi ko, JM, sabi mga kababayan, hindi tayo pwedeng matakot. Ako di ako takot mamatay. Ikaw ba takot ka mamatay? Hindi. Sa ngalan ng inaantay ko na lang eh. Ngayon pa ba tayo takot mamatay? Di ba? Kasi ang alam ko, mauuna yung mga bangag dahil nagbi-bleed na yung mga nila eh. Di ba? Nagbi-bleed na yung bunganga nila. But alam niyo mga kababayan, sa kabila ng mga pananakot sa amin, ni JM, nila Spokes Harry, nila SAS, ay talagang hindi po kami patitinan. Talagang nakasalang na yung buhay namin dito. Pero hindi dapat tayo matakot kasi pag ipinakita namin takot kami sa mga ito, paano na lang kayo? Di ba?